Ayo, what's up mga lingap guys, at welcome back sa aking YouTube channel, J Brad TV. Yan, ngayon at naglalakad po kami at isama ko aking classmate. Kala ko yung born again. Born again. Yan, may project kasi kami mga kalingap na interview sa culminating. Yan, ang nakawa natin is born again Christian about sa religion. Yan. And shoutout sa iba naming kagrupo, emergency, hindi sila available. Yan, at ito na po kami guys. Yan, diretso vlog na to and group project na rin. Dun sana sa isa kala Tatay Indiano, kaso kala yung sa ibang group yun. Kaya ang nakuha namin is born again Christian. Ito lang, sana bukas. Oh, simba naman na tayo bro. Diretso simba na to makalingap. Yan o, kasi Pray kay God. pray kay God. Siyempre, diretso ano na, sana gabayan tayo. Yan. The Bible will start with letter H. Okay, wala, galing na era. Okay, sino ba? Book that start with N. Okay. Okay. Hindi mo Tagalog. Maiba na yun. Okay. Give me a book in the Bible that starts with letter E. That starts with letter T. Yun, guys, mga kalingap. Ito po, nandito po tayo ngayon sa simbahan, sa church ng Born Again Christian. Malapit po dito sa Mariners, Panganiban. Nagsimba na rin po kami diretso ng aking partner. Yan, sa pagrupo po sa project namin ngayong SEM, yan, dito sa culminating grade 1. Ngayon po nandito po si si Pastor Jolen po, mga nakakasama ko na rin po sa pasako po. Ayun, may mga konting kana lang po kami, mga katanungan, question po, interview questionnaire about born again Christian in your religion. Siyempre, bago natin po talakayin, bago tayo magsimula ng question, pray na muna po tayo. Panginoon, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Welcome to kami tinanggap na born again Christian dito sa kanilang simbahan. Sana maging maganda ang takbo ng interview namin. Matapos natin ito ngayong araw. Maraming salamat kayo po sa pagdating sa akin. Mga araw-araw na binibigay sa akin na araw. In Jesus' name. Yun, pas. Ngayon ko lang ito gagawin guys. Mag-interview tayo sa isa sa siya po yung talagang pastor po dito sa church. Pastor. Yan, pasa muna po natin question. First question tayo guys. How does being a born again Christian influence one's view on cultural diversity? I think when you are born again, you are more accepting. Kasi yung ang golden rule ni Jesus was to love one another. So, despite our differences, syempre sa isang culture, may iba
may iba't ibang upbringing, may iba't iba tayong pinagmulan. Pero because of our faith, and because of what Jesus Christ has commanded us to do, which is to love, but it is, differences is not a hinder to become united if we will just accept and love one another. So I think it has a great influence sa yung pagiging born again, sa pagdating sa cultural differences. And also, yung sa difference ng culture, ay ito yung nag-influence na sa pagkakaiba dahil yung way ng ating pamumuhay, we don't just follow the trend, we don't conform our life's pattern to the world. We conform to the pattern of how Jesus Christ lived. Yun na po yung mga second question tayo, guys. Tagalogin na lang natin. Ano ang unang mga karaniwang maling akala tungkol sa mga born again Christians at sa kanilang pananaw sa pagkakaiba ng kultura? Siguro yung maling paniwala, Karaniwang maling akala karaniwang maling akala, tungkol sa born again Christians. yung karaniwang maling akala is ang born again Christian na KJ, kapag sinabing born again Christian, no, KJ, naman yan, hindi yan, hindi yan sumasama sa inuman, sa ganyan-ganyan, pero siguro, para sa akin na yung paniniwala dahil tayo as Christian, hindi tayo KJ. We know how to celebrate, we know how to party, pero not in a way that we compromise our faith. So yun yung siguro yung maling akala. Plus, isa siguro sa mga maling akala ng tao is that we are judgmental. Because of how we live, people tend to think that we judge them because of how they live. Right? Pero, yung katakan sila ng buhay, yung gano'n. Pero hindi are judgmental. We just stay to what Jesus Christ has done, to what Jesus Christ has commanded us. Pero we don't judge other people. In fact, we love them. Kumbaga, welcome kayo. Yeah. Always welcome. Yeah. We always welcome kayo guys sa born again Christian. Pwede kayong mag-visit, pwede kayong umattend kahit hindi kayo born again. Welcome na welcome po kayo. Yan, pass number 2 po. Paano makakapag-ugnay ng epektibo ang mga born again Christian sa mga tao mula sa iba't ibang kultura? Makakapag-ugnay ng epekto. Paano makakapag-ugnay ng epekto ang mga born again sa mga tao mula sa iba't ibang kultura? Ang mga iba-ibang ibang religion. Makakapag-ugnay. Just ako, siya, kaya yung kasama ko is Catholic. Yun yung example na epekto sa pagsasama na born again sa iba't ibang kultura. Sa atin, marunong kasi tayo magsabi. I think yun yung nag-focus sa atin ng pagpapunay sa iba. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sa kabila ng hindi tayo parehas, pero again, babalik tayo kung sa ano yung command ni Lord to love. Kaya, yun, marunong tayo makasama, marunong tayo mag-adjust, marunong tayo kumunawa. So, yun. Number 5, paano number 4, ano ang papel ang ginagampanan ng Biblia sa paghubog ng pananaw ng isang born again Christian? Yan. So, yun yung sinabi ko kanina, napakalaking parte ng Biblia sa paghubog sa pananaw natin. Kasi, bakit? Yun nga, yung
yung sa atin, we don't just follow the trend. Kung ano yung puso, kung ano yung dapat Hindi ginagawa. sumusunod siya sa'yo. Oo. It's like all. So, hindi tayo sumusunod sa uso. Kung yung uso hindi masama, hindi siya against sa sinasabi ni Lord, okay lang. Pero hindi ibig sabihin ng uso, ginagawa natin. That's how we live. Well, yun nga, kapag sabi ko, we conform to the pattern of the Bible. Ano yung sinasabi ni Lord? Diba? Ano yung sinasabi ng Biblia? So, napakalaki nun. Napakalaki na impluensya, napakalaking role na ginagampanan ng Biblia. Kasi, for example, yung pananaw ng mundo na do what makes you happy, follow your heart. Diba? Yung pananaw gawin mo ang gusto mo. Pero as Christian, we don't just do what makes us happy. We do what makes God happy. And we don't, sabi sa mundo, follow your heart. Ang sabi sa Bible, the heart is the most deceitful part. So, hindi siya dapat pina-follow. So, napakahalaga ng Biblia kasi maraming pananaw ang mundo na taliwas sa sinasabi ng Biblia at maraming pananaw yung mundo na magpapahamak sa tao kung hindi tayo ginagabayan ng Biblia. And ito naman po tayo sa ikalimang tanong. Paano hinaharap ng mga born-again Christians ang kanilang mga pananampalataya sa paggalang sa iba pang mga kultura at tradisyon? Paano hinaharap ng mga born-again Christians ang kanilang mga pananampalataya sa paggalang, pagrespeto sa iba pang mga kultura at tradisyon? Respect doesn't necessarily mean agreeing dun sa paniniwala ng iba. You can respect someone's belief without agreeing to them. So, sa atin, bilang tayo mananampalataya, hindi pwedeng paniwalaan kung sabihin kung tama yung pinaniniwalaan mo na hindi naman tama sa aking paniniwala. Pero despite that, dahil ang sinabi nga ng Biblia ay to love one another, I can still love you kahit hindi ako nag-agree sa'yo. So, lagi yung center nun, yung love. Always love. Yung lagi. Yun, number 6, gano'n na tanong. Ano ang ilang mga hamon na kinakaharap ng mga born-again Christians sa mga multicultural na kapaligiran? I don't know if you would agree, pero para sa akin, ang born-again Christian is the most persecuted religion. For example, yung nangyari sa Olympics, like yung hamari ng Last Supper, ganyan. So, kapag Christian ka, yung insult na hallelujah, hallelujah, praise the Lord, may mga yun nga, dahil hindi nila kinasanayan mo yung ganung culture. So, I think yung persecution challenge na kinakaharap ng Christian. And, syempre, yung isa pa, yung kinakaharap ng born-again Christian is that, syempre, as Christian, we are told to live a holy life. Diba? Yung ayon sa kagustuhan ng Panginoon na banal. So, challenge ng buhay na may kabanalan kasi sa buong paligid mo, sa paligid mo, iba't ibang kultura kung paano sila namumuhay, di ba may tukso, Hindi nawawala ang tukso, so I think that's one of the challenges that we face. Just like another religion. Yun. Ito, isa tayong tanong. Paano naugnay ang konsepto ng pagiging born again sa pagtanggap at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura? Paano naugnay ang konsepto ng pagiging Christian sa pagtanggap at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura?
pagpapahalaga, again, Sa iba't ibang kulto. As another religion. again, yung love, yung love, dun lagi yung boils down yung sa love. Dun tayo mapag-ugnay mapag-ugnay tayo kasi merong iba't iba tayo ng belief, iba't iba tayo ng paniniwala. Pero I think one of our common denominator is love. Pinaka-center. So yun. Love talaga. And kawalaw, paano makatulong ang mga Christian sa isang mas mabukas at kultura na magkakaiba na komunidad? Ulitin ko po. Paano makatulong ang mga born-again Christian sa isang mas mabukas at kultura na magkakaiba sa komunidad? Yung maitutulong ng contribution sa mas isang bukas na realidad. Kasi nga, yung love, again, yung love na yung pinaka-center ng ating faith, nakakatulong yun sa pagkakaroon ng mas bukas. Dahil as Christian, we are initiator of relationship. May iba mga tao nagsasabi na, kung ikaw ay mabait sa akin, mabait ako sa iyo. Kung ikaw ay masama sa akin, masama ako sa iyo. Pero as Christians, hindi gano'n. Kahit masama ka, love pa din. Welcome pa din. We will not judge you. Diba, sinabi nga ng Panginoon, kapag sinunto ka, o kaya sinunto ka sa mukha, ano mo pa yung isa, yung gano'n. Kapag ninakawag ka ng damit, ibigay mo pa yung iba. So, yun yung contribution ng Christian para mas magkaroon ng united na kultura, na tayo nag-i-initiate, tayo yung umaabot, yun, marunong tayo mag-adjust dahil nga, syempre, yun yung ginawa sa atin ng Panginoon, yung pag-ibig. Dito po tayo sa Siyam. Sa anong parang napapapractice ng mga born-again Christian ang pagiging bukas sa mga individual mula sa iba't ibang kultura sa kanilang mga pamayanan? Ito. In what way do born-again Christian practice inclusivity towards individuals of different cultural background within their communities? I think we are participative. Pero, there is limitation. Hindi ako there is limitation. For example, yung culture dito, sobrang fiesta, ganyan, di ba? So, so, yun yung isang bagay na hindi ma-compromise just to have respect. We can respect that, but we can participate to that. Yeah? So, yun. Pero other than that, for example, may linisan ang barangay, we participate. We have, for example, yung sa dito sa church, minsan merong medical vision, and I think it benefits others. May tawag na yung, kaya sa isang barangay, may pa-feeding. Yan, mga feeding program, medical vision. Mga charity. Sa iba't ibang kultura, hindi lang sa Christian, born-again Christian. Dito po tayo sa last na tanong po. Paano nagtutugma ang mga paniniwala ng mga born-again Christian tungkol sa kaligtasan at pagtubos sa kanilang pakikitungo sa mga individual mula sa iba't ibang kultura? Yan. Una, ano yung kaligtasan sa atin? Diba? Ano yung kaligtasan sa atin? Ang paniwala natin, tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan.
walang hindi makasalanan, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang. Sinabi sa Biblia, may kasalanan ng lahat tayo. At sinabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, since lahat tayo may kasalanan, lahat tayo harap sa kamatayan. And hindi lang yun sa kamatayang physical, kundi ganun din yung kamatayang spiritual, kaya tayo ay nalayo sa Panginoon. At ganun din yung kamatayan naghihintay bilang kaparusahan yung sa impyerno. So dahil na tayo makasalanan, makakaranas tayo nun. Pero ibinigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. At kung tayo mananampalataya, tayo ay maliligtas. So, dun sa ating pakikitungo sa iba, it affects. Kasi bakit? Kung naunawaan natin na tayo makasalanan, niligtas tayo ng Panginoon, bakit hindi natin magagawa na magmahal at makisama sa isang taong tulad din nating makasalanan? And it affects our relationship to others kasi as Christian, we are also instructed to reach out to those people who need salvation and to lead them to Christ. So it's all about relationship and leading other people to have relationship with God. Maraming salamat po, Pastor. Jolen. Yes, si Pastor Jolen po yung maraming salamat po sa pag-participate po sa akin from Tinalo National High School po. Yan. Thank you po sa mga magagandang sagot dito sa interview questionnaire namin tungkol po sa inyong religion. Just like religion ko rin. Maraming salamat po. Ayun, mga lingap. Guys, maraming salamat siya po sa mga kasama ni Pastor dito sa Word for the World. Yeah, Word for the World na kasama namin kanina. Nakinig na rin kami. Yun, at sana naliwanagan po kayo sa mga katanungan. Ma'am, shout out sa iyo. Yan, maraming salamat po pa sa mga tanungan. Yan, sa lahat po ng religion, no, respect po natin. Just love. Yan. Pag minahal kayo ng iba, mahalin nyo pala. Maraming salamat po. Hanggang dito na po ang ating interview. Yan, shout out sa akin na kagrupo. Nag-awak ng camera. Shout out sa iyo, Ace. Maraming salamat po. Thank you po, Pas. Thank you po.